Pinakanapuruhan ng Bagyong Glenda ang lalawigan ng Quezon. Ayon po yan sa NDRRMC. Kaya bakas doon ang kaliwat ka ng pinsala. Mula sa Pagbilao, Quezon, nakatutok si Michael Fahati. Bandang alas 2 ng madaling araw nang maramdaman ang bagsik ng Bagyong Glenda dito sa Timonan, Quezon. Humuhuni ang hangin sabay ng pagbagsak ng ulan. Sa tinuloyan naming hotel, muntik nang liparin ang bubong. Lumabas kami para makita ang pananalasa sa coastal area. Ilang bahay na yari sa kahoy at yero ang nagbagsakan. Sa kasagsagan ng pagdaan ng Bagyong Glenda, nag-zero visibility sa lakas ng ulan. Napilitan kaming tumigil sa isang gasolinahan kasama ng iba pang truck na inuuga ng hangin. Nagbagsakan ang ilang bahagi ng bubong ng gasolinahan at habang nasa loob ng sasakyan, maririnig ang ungol na tila isa ng ipo-ipo ang pumapalibot sa amin. Sinubukan naming makabalik sa hotel pero ilang beses kaming na-stranded dahil sa mga nagbagsakang puno. Sa video na nakunan, makikita halos yumayakap na sa lupa ang hangin at ulan. Ilang bahay sa coastal area ang tinangay ang mga bubong at nagliparan ng mga yero. Sa takot ng mga residente, nagsilikas muna sila sa mga kaanak at barangay hall at nagpatila ng ulan. Mga 20 minutos, tagal. Narinig niyo bang bumaktak ng poste? Oo, saka sumiklab. Nagtitinda po ako ng isda, hindi ko po alam na ganun na nangyayari. Ay nga po, yan po. Wala po kayo dito kanina na. Wala po, nasa paligid po ako, nagtitinda po ako ng isda. Kinaumagahan, tumambad na ang pinsala. Mga nasirang bahay, nagbagsak ang poste ng kuryente at puno. At samot-saring bahagi ng mga establishmento ang nagkalat sa daan. Ganito rin ang makikita sa iba pang bayan tulad ng Pagbilao. Wala pang mga nagkukumpuni ng mga poste ng kuryente. Sa ngayon, kanya-kanya munang pag-aayos sa mga residente sa barangay. Sa kabuuan ng Atimonan, wala pa rin kuryente. Dagdag pa ang kawalan ng signal ng mga mobile network.